It's harvest time mga kalabs! At ito na nga mga kalabs, naghain na si Papang ng maraming kanin para unlimited ang kanilang kain mamaya. At ito na nga, naganda rin ako ng sibuyas, bawang at saka luya para sa ilalagay namin sa papaitan namin ni Papang. At yan, naganda na rin si Papang at naglagay na rin siya ng malaking kaldero para maisaing na rin yung ulam nila. At ito na nga, nagkikwentuhan kami ni Papang at nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi binigyan niya kami ng magandang panahon. Dahil akala namin uulan kasi nga nang nasa weather forecast hindi talaga maganda ang panahon ngayon kasi may darating daw na bagyo. Pero alam nyo ba, grabe ang Panginoon pag tayo ay manalangin kasi kanya talagang didinggin. At yan na nga, kasi alam namin na maganda ang panahon, nag-umpisa na si Papang na magsaing ng kanin at maya-maya ay nagdumating na rin ang aming Nanay Yana. Kahit alam naman namin na hindi naman talaga siya kakain ng papait kasi bawal sa kanya pero tumulong pa rin siya. Ganyan talaga ang aming Nanay Yana, kahit alam naman namin kaya namin itong gawin pero nandyan palagi siya para gumabay sa amin. Salamat Nanay! At yan na nga, tumulong na rin ako at ang nakakatuwa ay parang gusto na rin kumain ng aso namin. At sa wakas, naluto na rin ang papaitan na aming niluto at alam nyo ba, ang sarap-sarap nito mga kalabs. Kaya lang hindi na ako kumakain yan kasi nga healthy living na tayo mga kalabs. Pagkatapos naming magluto, pumunta ako saglit sa sakahan para tingnan kung pwede na silang kakain. At ito na nga, pwede na silang kakain at kukunin na namin ni Papang ang kanilang mga pagkain para makakain na sila at kami rin. At timing rin kasi nandito na si Janila na sinundo ni Tatay Tibo doon sa kanilang paaralan at gusto niya rin sumama sa amin para makita din niya ang pag-aani doon kasi gusto niyang sumama talaga lagi sa amin para daw maging masaya. At yan na nga mga kalabs, punta na kami doon sa palayan para maghatid ng pagkain at ang saya-saya namin kasi nga ang ganda talaga ng panahon mga kalabs, walang init pero wala ring ulan. At pagdating namin doon, nagpapasalamat talaga kami ni Papang kasi napuno na ang isang truck ng palay. At sabi namin salamat talaga Panginoon kasi nga grabe talaga ang provision na binigay mo sa amin. At dahil pananghalian na talaga mga kalabs at napuno na ang isang truck, nag-relax muna ang mga hauler. At ito na talaga ang panahon para kakain na sila ng kanilang pananghalian. Ang saya at ang sarap tingnan kasi nga nabusog silang lahat at nagpapasalamat sila sa amin kasi nga masarap daw ang pagkain na aming hinain. At nandito rin ang aming Tatay Tibo dahil tumulong din siya sa amin. Salamat Tatay! At yan na nga mga kalabs, pagkatapos nilang kumain, nag-relax muna sila para naman bumalik ang kanilang mga lakas kasi medyo mabigat ang mga palay na kanilang binubuhat. At dahil tapos na silang kumain, bumalik din ako doon sa palayan para tingnan ang mga nag-aani kung malapit na ba silang matapos. At ito na nga ang naabutan ko mga kalabs, malapit na silang natapos at excited ako kung ilan talaga ang sako na kanilang naani. Excited din ba kayo mga kalabs na malaman kung ilang sako ng palay ang aming naani? Ito pala yung area mga kalabs na pinakita ko sa video na maraming tiyangaw, mayroon ding mga istimborer at iba pang mga insekto mga kalabs na gustong sumira sa aming palay. At nang makita ko na marami na sako ng palay ang na-harvest mga kalabs, grabe hindi talaga ako na-expect mga kalabs na ganito kalaki ang harvest namin ngayon. At lagi nyo naririnig sa video ko mga kalabs na laban lang tayo makasaka at manalig lagi tayo sa Panginoon kasi siya talaga ang magbibigay sa atin ng malaking panalangin pag magtrabaho din tayo ng maayos. Tapos pag-aalagaan talaga natin ang mga palay na binigay niya sa atin, tsak nalalaki talaga ang harvest natin mga kalabs. At dahil natapos na ang harvester mag-harvest mga kalabs, pumunta na agad ako doon sa truck para malaman kung ilan na talaga ang naani namin o ilang sako talaga mga kalabs. Excited talaga akong malaman kung ilan talaga ang harvest namin sa isang ektarya o yung 2 ektarya na aming dinimo sa inyo mga kalabs. Pero dahil patuloy pa silang naghakot ng palay, naghintay muna ako ng saglit para malaman kung ilan talaga ang na-harvest namin sa isang ektarya. At dito ko talaga napagtanto mga kalabs na palagi talaga nating isama ang Panginoon sa lahat ng ating plano para magiging successful talaga lagi tayo mga kalabs. At ito na nga mga kalabs, sa lapit ng mapuno ang ikalawang truck na nilagyan namin ng palay. At binilang namin agad kung ilan talaga ang aming naani sa 2 ektarya na grabe talaga ang pag-atake ng tiyangaw at saka istimborer mga kalabs. At ito na ang total na aming naani mga kalabs. 226 ang aming naani sa 2 ektarya mga kalabs at ang yung na-demo namin na area na maraming talagang tiyangaw is 119. So yan, laban lang tayo mga ka-farmers at happy farming! At salamat sa Panginoon dahil lagi niya kaming ginagamayan kaya kami may ganitong harvest ngayon. Thank you Lord!